Ipagbabawal naman ng Commission on Elections ang substitution matapos ang paghahain ng Certificate of Candidacy. Kabilang yan sa ilang pagbabagong ipapatupad para sa eleksyon 2025. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, isa nga sa inanunsyo dito sa COMELEC ang pagpapahintulot sa mga election officials na i-extend ang deadline ng registration of voters sa mga lugar na maapektuhan ng bagyong Julian sa Northern Luzon. Ngayong araw kasi ang deadline ng registration of voters sa buong bansa maliban sa Bangsamoro. Tuloy pa rin ang deadline at walang extension sa mga lugar na hindi naman apektado ng bagyo, sabi ng COMELEC. Sa briefing ng COMELEC ngayong umaga ay natalakay rin ang pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy o COC bukas. October 1 to 8 po ang filing ng candidacy ng mga nais tumakbo sa 2025. May ilang pagbabago pinatupad ng COMELEC gaya ng pagbabawal sa substitution kapag tapos na ang filing ng COC. Ang tanging papayagan lang ay kung namatay ang isang kandidato o na-disqualify. Pero dapat pareho ang apelyido na nakaimprenta sa balota. Inilatag din ang requirements sa pagka-file ng candidacy. Sabay sabing ang kapangyarihan lang ng COMELEC ay tanggapin ang mga COC basta naman kompleto ang requirements. Kabilang nga sa mga inaabangan, Rafi, na mag-file ng candidacy ay si former Banban Mayor Alice Go na ayon sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David ay interesado pa rin sa pagtakbo sa Banban. Sagot naman dyan ng COMELEC, bagamat tatanggapin nila ang mga COC basta ito ay nakasunod sa requirements, ay hindi naman ito assurance na may imprenta talaga sa balota ang pangalan ng mga magpa-file ng COC. So Rafi, sa ngayon ay nagpapatuloy pa itong briefing na ito. Mamaya namang 2:00 ay pupunta po ang Legal Department ng COMELEC sa The Tent dyan sa Manila Hotel, kung saan naman po isa kanilang titingnan yung pagdadausa ng filing ng COC bukas. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa COMELEC. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.